yan? Leather? Ano na ba? Gusto dyan, tumitexture siya. Parang diba? Nabubukad ka din. Napaka-soft. Ang ganda, sobrang ganda ng Pero studio alam ko natin this morning, mga kapatid. Yes, alam ko gumagalaw itong mga to eh, pero alamin na kaya natin. Pero bago yan, batiin muna natin sila. Good morning, kapatid! Alright, March 19, mapiyak kapipita sa wikang Maranao. Ito naman, kita niyo naman, namumulaklak na umaga ang hatid namin ngayong araw. Kasama syempre ay naggagandahang artificial flowers dito sa studio. Tama ka dyan, Jess. At alam nyo, hindi lang basta-bastang flowers. Nakakamangha nga ito nang makita ko itong mga giant flowers at flower wall. Nakakagaan tuloy ng pakiramdam. O, diba? Kaya sa mga manliligaw dyan, ito, gamitan nyo ng artificial flowers para masasabi mo na may forever. Okay? Safe pa sa mga may allergies at sa mga loving Oo pets. nga, ano? Totoo din. Tama, no? Wala nang hahatching. Pero lang, kailangan nyo lang linisin. Hindi, pero talaga, ang artificial flowers, no maintenance, tsaka syempre tatagal, di ba? Forever silang blooming. Kaya naman para ibida ang kanilang mga patok na negosyo, makakasama natin sina Marie Alegarme ng Giant Flowers and Blooms by Marie at si Princess Barana ng Flower Wall Philippines. Good morning, mga kapatid. Good morning. Marie and Princess. Marie and Princess. Good morning. Yan. Flower Wall pala yung tawag dito. Yes. Ito yung mga ginagamit sa events. mga backdrop, sa events, weddings, tama po ba? Birthdays, lahat pwede. At napakaganda po ng studio. Kwentahan nyo naman po kami, paano po ba nagsimula yung ganito yung negosyo? Flower Wall kasi, naisip ko, it's a great way to highlight a particular area of an event where your guests can enjoy and Pictures. Magpipicture sila dyan. Oo. selfies. Oo, kasi uso ngayon yung mga Instagrammable, di ba? Na mga course. areas and walls. Oo. Sa mga totoong roses ba to? Totoong Hindi. flowers? These are artificial silk flowers. Okay. Pero kayo ba ay magka-partner sa negosyo? Nagko-coordinate kayong dalawa o hiwalay na negosyo yung sa'yo? Magkahiwalay po. Magkahiwalay. Okay, paliwanag mo naman sa amin. Yung negosyo mo na artificial flowers din. Ito ba yung sa'yo? Yung mga, Yes, yung mga big, oo. mga giant? Yes po, mga giant flowers po. Anong inspiration mo dyan? Paano mo naisip? Yung birthday po, first birthday po kasi ng anak ko is gumawa ako ng mga flowers kasi gusto niya yung mga flowers, ganon. So, tinry ko siyang gawin. So, natuwa po silang lahat. So, yun, tuloy-tuloy na po yung gawa ko. Sana lahat ganun ka-creative, yung maisip mo lang tapos nagagawa agad. Oo. Dahil nga sa birthday ng anak, di ba? Yes. Imagine naging isang full-time na negosyo na, for you. Okay, so ano naman yung, kasi may mga nakikita na tayong ganito na artificial flowers, Yung na malalaki na, life size. Hindi naman siya life size, larger than life actually. So ano yung pinagkaiba mo sa'yo? Sa akin po is, yung meron po akong rubberized foam and... Rubberized foam, ito. Rubberized foam. Hinawakan yung kanina, Mami Chicks. Oo, ang cute kasi ng kanyang texture. Mas matibay ba yung Yes po, tumatagal po siya ng halos almost 2 years. Ganon. Tumatagal po siya, hindi po siya nag-fade. So, halimbawa gusto namin gumamit ng ganyan sa birthday ni Jess. O natapos na yung birthday ni Jess. May 1 year pa siya magpaplano. Next year, gusto niya nang mabulaklak yung kanyang handa pero wala siyang paglalagyan. Pwedeng rental. Yes po. Ayun naman pala. So, hindi namin kailangan bilhin. Paano po ang mga papresyo niyan? Yung price po namin is start na 1-3 per set. Then Ano yung po mga set? yung 3 pieces flowers in one base po. Okay. Yun, in one base. Okay. Pero isa-isahin natin. Anong klaseng flowers yung mga dinala nyo today? Meron po akong giant, Yan, sige, game. Mag-show and tell tayo dito. meron po akong giant red rose. Giant red rose. Isang set po. Okay. Yan. Then, ito po yung mga organza ko. Organza. Yes. Organza. Okay. Then, meron pong sunflower. Ayan, ito yung rubberized. Yes, rubber sunflower. Uso yan. Yan, di ba Then, parang naalala ko peony. UP? Peony. Oh, yes, sunflower. Tuwing graduation Nag-graduate season. kayo. Kanya ng sunflower. Ito, punta naman tayo kay Princess. Dito naman sa yung flower wall. Ano-ano yung flowers na kadalasang nire-request sa'yo ng mga kliyente? Pwede ba yung magbago? Pwede i-customize? Pwede rin po according to client's preference. Pero this one po is all synthetic fabric, artificial flowers made of
silk. Teka, hihila ako, And, princess. So, ganito katsaga. Parang isa mong sinasaksak na ganyan. Yes, thousands of flowers na po yan. Okay. Princess, I have a question. Pag gusto ba nilang maglagay ng pangalan dyan or ibang design, may ino-offer din kayong ganon? Yes, meron po kaming mga add-on if gusto nila ng mga happy birthday na LED sign. Mga Will You Marry Me? Wow! Pwede I'm din. sure may mga Ba't yung agad din proposals. naisip? Mga ganyan. Parang may plano, no? Pero wait, Princess, punta naman tayo dito kasi napansin ko meron ka pa ditong extra, no? Yes, we have May art. The art. Ayan. Okay, pero puntahan natin. Game. Okay. So ito, napakaganda. Parang dito ba usually ang entrance ng mga tao? Yes, Pag it's, ganon? that's an entrance art. Okay. It's an optional add-on to the flower wall. It's only 3,999 pesos. Super affordable. Tapos Okay ano yun, ah. for buong araw na yun, pagka-rent mo. For 4 hours po 4 yung rent. hours. Not bad. Para sa buong party mo, meron ka ng arco. Parang Ayan. feeling special kapag grand entrance ka, di ba? Totoo. At saka alam nyo, napansin ko, pag combined yung mga products nila, ang ganda Ang ganda lalo tingnan. Diba? Diba? I-book nyo na sila parehas. Pero Feeling ito, hindi naman sa may pamilya. bala kaming agawin yung negosyo ninyo, ano? Pero baka pwede nyo naman kaming turuan kung paano gumawa ng bulaklak. Yes. Let's Let's Yes, go. ay, Marie, example paano? natin. I think Paano si ba? Marie may Paano ba? naka-ready na eh. Yung pag-a-assemble po namin. So ano yung mga kailangan natin, Marie? Sige, yung mga Ayan. boys. Gusto mo yung Go, mga go, boys go. talaga yung nag-practice ng Kaya flowers. nila yan. So ito Okay. ito yung ating pinakatangkay. Yes po, Yung tangkay tangkay. natin ay gawa sa Then, tubo. Tubo ba ito? Tama ba? Parang Yes po, PVC tubo. pipe. PVC pipe, ano? Ayan. Okay. And then? meron tayong metal base. Metal Then, base. rod Okay. po, rod. Okay. So ilalatag lang natin dito yung base. And then? Ipapasok na natin tong rod. Let's go. Okay. May May pagka-handyman pala ito. available. Ako yung assistant ng handyman. Oo. Okay, and then Okay, password natin. tapos... Ganun ba? Papasok na lang. Different heights. Yes po, Okay, prepare go. tayo. Oops! Hindi po napasok. Oo nga eh. Ang galing. Ang galing. Ma'am, may tanong ako. So, ibig sabihin po ba lahat ng nandito sa studio, kayo gumawa or may mga helpers din kayong tumutulong sa inyo? Ako po lahat gumawa. Wow! Really? Yes. Wow! Napaka-amazing Mahusay. naman. Parang ang sarap mo kasama sa bahay. Diba? Di ba? Nashoot ko lang isa, oh. Okay, pwede na yan. Pwede na yan. Magaling ka. Ang galing. Instant. Napakabilis lang po. Ang cute. Oh. Di ba? Ang ganda. Si Prince, asan na si Prince? Princess, Ayan, si yung Princess. ganitong wall, ano naman, papaano naman yan ang rental niya? Ang rental po niya is 6,999 pesos. Mhm. And meron po silang iba-ibang pagpipilian. We have the bridal flower wall, which is all white lang, all white roses. So, pwede po kasi natin siyang tanggalin. So, pwedeng puro puti. Yeah, all Puro white puti. po. Usually, ginagamit po siya sa bridal march. When mag-walk down the aisle na yung bride. So, Yan yung magiging backdrop. bilang piece of pinaka-blue. Ito po ang ating bride. Halika ng entrance, nandito yung arco. Hello, good morning mga kapatid. Ngayong araw talaga na to, mula noong November nag-start ako, ngayon ko naramdaman, 3 pala anak ko. Gatan kasi yung bunso kanina, sorry Okay, po. okay, Hello. Ayan. Good morning. Ayan, mama, bagay na bagay sa yung flowers na explain niya sa atin yung Ayan. Yeah. products na flowers, mama. Hello, So, flowers! Princess, diba? Hello, so ito po mga flowers nyo na ito, are these just for events? Or may minimum ba ng mga tao na dapat parang for those events, ganito lang? Usually, 3 persons lang yung nag-assemble nito. Ah, okay. Wow. Mahal yung ganyang background. This is only 6,999 pesos po. And then, kung gusto nila mag-add-ons ng mga side decors, meron Yes. kami. This is only 2,999 pesos. Meron din kaming flower arch, which is 3,999 pesos. Miss Princess, do you also do po mga decorations sa mga tables? Sa mga parties? Diba Yes. minsan may mga Yes. centerpiece? Gumagawa Yes, din we kayo also nun? have a table centerpiece. Andun po siya. Ayun Table pala, sa likod. Ang Ayun. ganda. Oo nga, oo nga. Would you say it's parang cheaper, mama? An alternative, di ba? Oo. Pagka sa weddings. Totoo. Kasi yung fresh flowers na ganyan, mama, baka mahina ang 100,000 sa True, ganyan. sa ganyan. Oh, pero sa inyo, 6,000 plus. Yes, very affordable. Ayan na nga, yung centerpiece. Ay, ganda, glamorous din, ha? Saan po to, ma'am? Mukhang totoo to, no? Pero si Marie naman, yung mga flowers na gawa mo, pwede rin ba yan na bilhin? Halimbawa, hindi lang rerentahan.
Kung alam mo, merong resort or merong sa bahay gusto na pwestuhan ng bulaklak. May bala ka ba? Hindi, natanong ko lang. Baka may interesado tayo mga kapatid. Ako interesado ako. So pwede yan, kunwari pang home decor, Yes, ganyan. Magkano naman ang rate pag gano'n? Pag sale po sa amin is start po sa 3.8%. Then yung aming giant rose is 5.5%. Pag sale yan. Yes po, Okay. sale. Alam mo, world-class design, kasi kaka-follow ko lang yan, Mommy. Tapos yung sa Italy talaga, ngayon yung mga designs nila, sa mga backdrop nila, ganito kalalaki. Ganyan. Papaiwan, ano? Hindi. Saka alam mo sa mga boutiques din, napansin ko ganyan na kalalaki sa mga stores. Ganyan kalalaki yung flowers. Yung mga pa-events na pinupuntahan nila. Correct, exactly. Galing. Alright. So sa mga kapatid natin na may events o mga interesado mag-purchase ng mga flowers na gawa ninyo, paano ba nila kayo makukontak? Sige, Princess first. Please follow our Facebook page. It's Flower Wall Philippines. Pwede po kayo mag-message doon for inquiries. Nandun na yung mga number. Ayan, yung Facebook at saka yung contact number ni Princess sa Flower Wall. And si Marie. Please follow Giant Flowers and Blooms by Mary. Then may Instagram din po kami. Pwede po kayong mag-message doon. Alright. Okay, thank you. Okay, maraming salamat again, Marie Alegarme ng Giant Flowers and Blooms by Marie at Princess Marana ng Flower Wall Philippines. O mga kapatid, pamulaklakin ng araw with good vibes at salubungin ang araw ng may ngiti at pag-asa. Ako si Jess De Los Santos. At let the good thoughts and good words bloom po at mag-blossom ng positive vibes lamang. Ako po si Dimple Samara. Stay fresh, just like Mama Dims, Mama Shaky, Justin, and Jess. Ay, Mom! Ay, okay. Alam mo, parang sinama mo na lang yung dalawa. Di mo naman talaga sinama. Actually, parang wala siyang balak. Walang libreng kape. Stay fresh, inspired at motivated lang po mga kapatid. Push lang ng push. Ako naman po, si Maui Dagon. Stop and smell the flowers this bright and early morning, mga kapatid. At samahan ang inyong paboritong morning kasalo. Ako po, si Justin Quirino. At syempre, mauna sa ating mga balita sa frontline sa umaga, mga mainit na update sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako po si Chiki Roa Puno. Kaya naman masembati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lola at lola. Good morning, kapatid! Okay, ito pa yung mga ibang pampaganda sa araw ninyo na ihatid namin. Simulan mo na, Maui. Okay, ito po, importante ang hygiene down there. Pero ang regular na paggamit ng feminine wash, masama raw pala. Yan ang aalamin natin mamaya sa Sabi ni Doc. At muli na naman akong nagtanong sa ating taong bayan. Ito, ano ang mas mabilis maubos? Pera o pasensya? Tanong ko lang. At dahil maraming flowers sa ating paligid, usapang kasal naman tayo. Papaano kung ayaw ni babaeng gamitin ang apelido ni Mister? Yan ay ipapaliwanag sa atin ni Atty. Buko de la Cruz sa Legal ba to? At usapang kasal pa rin, papaano naman kung naputol ang inyong sumpaan? Bagong pag-ibig matapos mabyudo o mabyuda? Tatalakayin natin sa Payong Kapatid. Malay nga naman po ninyo, hanggang dulo naman pala talaga ang new love na yan, di ba? Hindi mo na rin masabi. Makaka-jam natin mamaya, loading sikat ang OPM rock band na Paralumo! I love it! At narito naman ang mga umaaksyong balita sa frontlines sa umaga. Magkakahiwalay na sunog, sumiklab sa Maynila at Pasig sa nakalipas na magdamag. Matapos mabisto ang resort sa Chocolate Hills, mga illegal na istruktura itinayo rin daw sa Mount Apo. At pambansang kamao, Manny Pacquiao, bali-balitang babalik mula retirement para sa isang huling laban. Para naman po mas happy ito, doon na mga ngiti, mga kapatid. Ihanda na po yung mga phones at mga camera at malay ninyo, kayo na ang manalo sa ating Kagumoka Ako Selfie Contest. Simpleng-simple lamang po mga mechanics natin. Tututok lang po kayo dito sa amin sa Good Morning Kapatid. At pamunggahan lang ng selfie habang nanonood ng ating programa. I-private message lamang po yan sa aming official Facebook page, Good Morning Kapatid. Pangmalakas sa selfie, mas wagi ang mapipili po lang selfie king or selfie queen or kids of the day. Sa pagtatapos po ng show, magwawagi ng 500 pesos worth of voucher. Kaya naman, Kagumoka, go and selfie na! Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!
Narito na ang mga umaaksyong balita ngayong araw. Ihahatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. 15 pamilya sa Maynila nasunugan ng dahil umano sa pumutok na charger. 4 na pamilya sa Pasig nasunugan din. Nagpakilalang pastor arestado matapos tutukan ng baril ang nakagitgit ang rider sa Rizal. Kasunod ng nag-viral na resort sa Chocolate Hills, ilang resort sa protected areas ng Mount Apo, isiniwalat sa Senado. Department of Transportation tiniyak na walang taas singil sa terminal fee sa NAIA hanggat di ramdam ang mga pagbabago sa paliparan. Mag-asawang Pinoy sa Australia nalunod. People's Champ Manny Pacquiao napapabalitang magbabalik mula retirement para sa isang huling laban. At musical tampok ang hits ng iconic OPM band na Parokya ni Edgar. Mapapanood na sa susunod na buwan. Hindi pa rin daw basta-basta pwedeng taasan ang terminal fee sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA kahit private sector na ang hawak dito. Nangako naman ang San Miguel Corporation na aayusin na agad nila ang mga pasilidad sa NAIA simula Setyembre. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Hindi magtataas ang terminal fee hanggat hindi nararamdaman ng improvement. Yan ang tiniyak ng Department of Transportation matapos pirmahan ng San Miguel Corporation ang kontrata para sa mahigit 170 billion pesos na rehabilitation project ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA kahapon. Pero ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, baka abutin pa ng 1 hanggang 2 taon bago maramdaman ng mga pasahero ang pagbabago sa NAIA. Kaya hanggat hindi pa nangyayari yan, mananatili pa rin sa 200 hanggang 550 pesos ang terminal fee sa airport, nakasama na sa presyo ng biniling ticket sa eroplano. Ayon naman sa SMC, nakalinya na ang mga uunahin nilang ayusin sa NAIA, gaya ng mga escalator, elevator, aircon at mga upuan. Pati raw ang mga peste, lilinisin nila. Starting September, puro maintenance yan. Pagaganahin natin ng tama lahat ng mga electrical systems. And yung mga wiring na baka kinagat ng mga mababait, di ba? Gagamit na rin daw ng QR code sa boarding at pag-check-in ng mga pasahero. Magdadagdag din sila ng mga lounge para sa mga OFW. Sa ngayon, 35 million passengers lang kada taon ang kapasidad ng NAIA. Pero plano yang doblehin sa 62 million ng NAIA Consortium kapag naitayo na ang pinaplanong bagong terminal sa lokasyon ng abandonadong Philippine Village Hotel. 35 million daw ang target capacity nito. Bukod sa rehab ng NAIA, plano rin ng SMC na magtayo ng NAIA Bypass Road galing sa Skyway 3, pati elevated access road sa Terminal 1 at 2 at car parks ng airport. Sa ngayon, iisang runway lang ang meron sa NAIA, kaya ang SMC may solusyon na rin daw sa traffic ng mga eroplano. Hopefully, we can convince the airline and the slot conference na huwag pagsabay-sabayin yung mga wide-body flights all in a few hours. Dapat yan, medyo nakahiwalay yan. Para sa ganon, ma-maximize natin yung usage ng runway. Suma total, aabot sa higit 1 trilyong piso ang inaasahang kikitain ng gobyerno sa proyekto sa susunod na 15 taon. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Ibinunyag ni Senator Raffy Tulfo na may 3 resort na itinayo sa protected area ng Mount Apo sa Davao. Sa kanyang speech sa Senado kahapon, sinabi ni Tulfo na idinulog ito sa kanya ng isang grupo ng mga mountaineer. Nang tingnan sa mapa, doon daw niya nakumpirma na sinakop na ng mga istruktura ng 3 resort ang protected area ng bundok sa Maydigos City. Kabilang sa sinita niya ang Twin Mountain View Resort, Montefrio Resort at Villa Recurso. Kinausap na raw ng senador ang Protected Area Management Board o PAMB ng DENR tungkol dito. Pero bibigyan pa raw ng ahensya ng palugit ang mga may-ari ng mga iligal na istruktura na kusang umalis sa protected zone ng bundok. Bagay na kinwestiyon mismo ni Tulfo. Inamin ng DNR, nung tanawagan namin yung DNR, inamin nila at binigyan daw nila ng 2 years na palugit yung iba doon na illegal ang pagkatayo para alisin na. In the first place, bakit pinayagan? Dapat agad-agad ang closure. Kaya sa susunod na hearing, magigisa ang DNR. Sinisika pa ng News 5 na kunin ang panig ng DENR tungkol sa issue.
Nag-abiso na ng posibleng water interruption sa susunod na buwan ang mga water concessionaire. Babawasan kasi ang alokasyon ng tubig sa Angat Dam dahil sa patuloy na pagbaba ng level nito. Nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. Patuloy pa rin sa pagbaba ang level ng tubig sa Angat Dam dahil sa mainit na panahon. Sa tala ng Pag-asa hanggang kaninang alas 6 ng umaga, nasa 201.23 meters ang level ng tubig sa Angat Dam, mas mababa sa 201.48 meters kahapon. Kaya naman ang National Water Resources Board magbabawas ng alokasyon ng tubig mula sa nasabing dam. Mula 50 cubic meters per second, posibleng ibaba sa 48 cubic meters per second ang alokasyon para sa Maynilad at Manila Water. Ina-anticipate lang po namin ang pagbaba niya at talaga kino-conserve namin ng tubig para sa lahat ng tao ng Metro Manila. Angat ang pinagkukunan ng supply ng tubig sa Metro Manila at mga karatig na probinsya. Sakaling matuloy ang bawas alokasyon, sinabi ng Maynilad na posibleng makaranas ng water service interruption ng ilang lugar. Gagawin naman yan tuwing off-peak hours o mula gabi hanggang madaling araw para kaunti ang maabala. Babawasan din naman ang water pressure sa ibang lugar. Ganito rin ang nakikitang paraan ng East Zone Concessionaire ng Manila Water para mabawasan ang epekto ng bawas alokasyon sa tubig. Sa ngayon, pinag-uusapan pa ng NWRB ang ipatutupad na bawas alokasyon mula Angat Dam. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Epektibo na ngayong umaga ang paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo. 10 sentimo kada litro ang bawas sa presyo ng diesel, habang ang gasolina may dagdag na 10 sentimo kada litro. Wala namang paggalaw sa presyo ng kerosene. Nauna nang sinabi ng Department of Energy na nagka-rollback sa diesel dahil sa pagdami ng supply ng krudo sa Amerika. Umakyat naman ang presyo ng gasolina dahil sa tumataas na demand sa US at India. Nakaapekto rin daw ang pag-atake ng Ukraine sa mga oil refineries sa Russia. Naghahanap ngayon ng translator ng Filipino at Cebuano ang International Criminal Court o ICC sa gitna ng maugong na investigasyon nito sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Base sa post sa mismong website ng ICC, freelance translator na marunong sa Filipino o Tagalog pati Cebuano ang gusto nilang kunin. Sa hiwalay na post sa isa pang European career website, nakadetalye pa ang magiging trabaho ng translator gaya ng pag-cover ng ilang sensitibong material na may kinalaman sa iba't ibang kaso. Bukod sa Filipino at Tagalog, Cebuano ang isa sa pangunahing lengguwahe sa Pilipinas kahit sa Davao kung taga saan si Duterte. Gayunman, hindi direktang kinumpirma ng ICC kung may kaugnayan nga sa investigasyon ang drug war ang paghahanap nila ng translator. Magpapakalat ng higit 34,000 tauhan ng Philippine National Police para sa Semana Santa. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, partikular na babantayan ng mga pulis ang mga tourist spot. Nakikipag-ugnayan na raw sila sa Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard para mas mapaigting ang seguridad sa Semana Santa. Magtatalaga rin daw ang PNP ng higit 400 K9 units. Wala naman daw na mamonitor na anumang banta sa seguridad ang mga pulis sa ngayon. May paalala naman ang mga pulis sa magbabakasyon o uuwi ng probinsya sa susunod na linggo. Iwasan po natin mag-post ng ating mga itinerary, yung ating mga airplane na tickets dahil parang ibinukodtas na rin po natin doon sa mga cyber criminals na wala pong tao doon sa ating mga bahay. Kahit late posting na lang po para masiguro po na magiging lagtas po yung ating mga bahay po. Sususpindihin ang operasyon ng ilang linya ng tren sa darating na Semana Santa. Normal ang operasyon ng LRT1 sa Lunes at Martes. Bago magsuspindi ng operasyon sa March 27 o Holy Wednesday, magbabalik ang operasyon ng linya sa Lunes, April 1. Regular operations din ng MRT3 sa huling araw ng operasyon nito sa Miyerkules, March 27. Wala ng operasyon ng MRT simula Monday, Thursday hanggang Easter Sunday. Sa Miyerkules din ang huling araw ng operasyon ng LRT2. Pero mas pinaikli ang oras nito. Alas 7 ang huling biyahe mula Antipolo at Recto Station sa March 27. Ayon sa pamunuan ng mga rail lines, sasamantalahin nila ang Semana Santa para sa maintenance ng mga riles at tren.
Suspendido na rin ang operasyon ng PNR ng 5 taon sa Metro Manila simula March 28. Yan ay para bigyang daan ang paggawa sa North-South Commuter Railway. Isang sunog na naman ang sumiklab sa Maynila kaninang madaling araw. Kabilang sa mga natupok ang ilang bahay at isang pagawaan ng damit. Live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, anong oras nagsimula ang sunog? Maui, sunog nga ang gumising sa mga residente ng Barangay 186 dito sa Tondo, Maynila kaninang bago mag-alas 2 ng madaling araw. Makapal na usok at nagngangalit na apoy ang bumulaga sa mga bumbero kaninang madaling araw. Walang nagawa ang mga residente nang masunog ang kanilang bahay. Kabilang sa mga nasunugan ang mga nangungupahan sa lugar gaya ni Juliana na walang patid ang iyak dahil walang naisalbang gamit sa bahay. Si Russell na nangungupahan din sa lugar agad inilabas ang 6 na buwang sanggol nang malamang may sunog. Mabilis na kumalat ang apoy, nasunog din ang kalapit na warehouse ng damit. Dahil sa dami ng mga nakaimbak na tela, mas nahirapan sa pag-apulan ng sunog ang mga bumbero. Hindi pa tiyak kung ano ang pinagmulan ng sunog, pero ayon sa ilang residente, usap-usapan na isang pumalyang charger ang pinagmulan ng sunog. 3 bahay ang naabo, aabot naman sa 15 pamilya ang nasunugan. Heto ang hinaing ng ilan sa kanila. Wala na po kaming bahay, wala na rin po lahat, wala kaming naisalba. Yung bahay lang na lahat ng importante, wala po. Ang hirap po ng gantong nasunugan. Pagbukas ko na po ng pinto, umapoy na po yung nilalakaran namin. Ginawa ko po yung anak ko pong sanggol. Niyakap ko po, tapos binasa ko muna po yung tela para maibaba ko po. Maui, pakita ko lang sa inyo yung latest na sitwasyon dito sa warehouse ng tela. At kita nga sa gusali na doon sa may bandang mga bintana, kita pa yung apoy at kasabay niyan, lumalabas yung makapal at maitim na usok. Ayon sa Bureau of Fire Protection, may apoy pa sa loob o contained na yung apoy. Ibig sabihin, nasa loob na lang ng gusali yung apoy at patuloy pa rin nilang inaapulas sa ngayon. Yan muna ang latest mula dito sa Tondo, Maynila. Balik sa inyo. Maraming salamat sa update, Dave Abuel. Sunog din ang bumulabog sa mga residente ng Barangay May Bunga sa Pasig. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Mula sa kalsada pa lang ay kita na ang laki ng sunog sa Barangay May Bunga sa Pasig pasado alas 4 kaninang madaling araw. Napahinto pang ilang motoristang napatingin sa nagngangalit na apoy. Nagising ang maraming residente na agad ding lumikas. Kabilang na dyan si Manny Hasal. Emotional siya habang tinitingnan ang ilang naisalbang gamit. May mga babalikan pa raw sana siyang gamit, pero di na niya nagawa dahil sa bilis ng paglaki ng apoy. Pag dilat ng mata ko, nakita ko may apoy na yung kisame. Paglabas nila, bumalik ako, nakuha ko to. Babalik pa sana ako, wala na, hindi na ako makabalik. Maging ang kanyang kabuhayan ng karinderya, nasdamay rin sa sunog. Tanging 2 tangke ng LPG ang kanyang naisalba. Paano na yung negosyo namin? Bahala na si God siguro. Agad naman rumesponde ang mga bumbero. Pero tumagal din ng halos 1 oras bago tuluyang naapula ang apoy. 4 na bahay ang natupok sa sunog at 4 na pamilya rin ang nawalan ng tirahan. Inaalam pa ng mga otoridad ang sanhi ng sunog at kung magkano ang halaga ng natupok na ari-arian. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Arestado ang 2 magnanakaw na tumangay sa isang motorsiklo sa Maynila. Nabawi ang motor matapos silang ikanta ng lalaking bumili nito mula sa mga suspect. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Laking pasasalamat ng lalaking ito nang maisauli sa kanya ang nanakaw niyang motorsiklo sa Sampaloc, Maynila. Pero nang buksan niya ang compartment ng motor, wala na ang mga gamit niya. Sir, sinot na yung gamit ko, sir. Naku, pati yung Pandora ring. Yung Pandora, yung AirPods, yung jacket, sir, lahat wala. Kwento ni Josh, nasa inuman siya nang maalala niyang naiwan niyang nakasaksak sa ignition ng susi ng motor na ipinarada sa kalsada. Mga bandang alas 2 po, doon ko na po na confirm na yung susi ko wala po sa akin. And 4:30 po, yung pauwi na po ako. Pagkababa ko, wala na po yung motor ko doon. Humingi pa ng saklolo sa barangay si Josh, pero di na niya nakita ang motorsiklo. Kinabukasan, isang opisyal ng barangay ang nag-chat sa kanya na may nagsauli ng susi ng isang motor.
Nung pinabalik na po ako, nandun na po yung nagsusurrender po. Kasi binenta daw po sa kanya yung motor ng halagang 20K, pero dahil hindi daw po siya 3K lang po yung dinaw niya, pero binigay na po yung motor sa kanya. Tapos ayun na nga po nung nagsama na po ako ng polis. Itinuro naman na nagsauli ng susi kung nasaan ang motor. Kinumpirma naman ng nanakawan na sa kanya nga ang motor. Ito yung motorsiklo na ninakaw mula sa biktima. Bukod sa ilang modification sa parts ng motorsiklo, ang mas nagpakumbinsi pa sa biktima na kanya nga ito ay itong gasgas sa may harapan. Kwestiyon naman ng mga pulis ang lalaking bumili ng nakaw. Bago binigay sa akin, papel lang unang dyan. Kaya pinakita sa akin. Hindi nga, anong pangalan nung nagbenta sa'yo? Si Bebe po. Matapos ituro, agad nang sagwa ng follow-up operation ng mga pulis, kaya naaresto ang dalawang suspect. Nasa kustodiya na ng Sampaloc Police ang nagnakaw at kasabot nito. Tumanggi silang magbigay ng pahayag. Maharap ang mga suspect sa reklamong paglabag sa anti-carnapping law. Di rin lusot sa batas ang bumili ng nakaw na motor na naharap sa paglabag sa anti-fencing law. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Arestado sa entrapment operation ng mga pulis ang isang lalaking sangkot sa sextortion sa Guagua, Pampanga. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, nangikil ang sospek sa isang estudyante. Kapalit ito ng hindi pagpapakalat ng masaselang larawan at video ng estudyante. Nabudol naman ng sospek ang biktima dahil sa takot. Pero humingi rin ng tulong sa mga pulis ang biktima kinalaunan. Mahaharap ang sospek sa mga reklamong grave coercion at paglabag sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act. Arestado ang isang nagpakilalang pastor matapos tutukan ng baril ang nakaalitang motorista sa Rodriguez, Rizal. Kinilala ang suspect na si Alias Genaro, 59 anyos. Nakagit-gita ng rider ang kotse ng suspect sa kahabaan ng Mayon Avenue Extension. Sa gitna ng pagtatalo, bumunot ng baril ang suspect at tinutukan ng rider. Agad ding inaresto ng mga rumuspending pulis ang suspect. Lumabas na may lisensya pala ang baril na ginamit sa road rage. Naharap naman sa kasong grave threat at kasalukuyang nakakulong sa custodial facility ng Rodriguez Police si Alias Genaro. Patay ang mag-asawang Pinoy matapos malunod sa ilog sa Australia. Ayon sa ulat, umalis ang mag-asawang sina Leslie at June Balo para mangisda sa ilog sa Perth noong March 14. Yun nga lang, di na raw nakauwi ang mga ito, kaya humingi ng tulong ang kanilang kaanak sa mga otoridad. Natagpuan ang kanilang sasakyan sa may ilog at kalaunay na iahon ng katawan ng dalawang biktima. Iniimbestigahan na ang pagkamatay ng mag-asawa pero wala naman daw nakitang foul play sa insidente. Nasa kustodiya na rin ng mga otoridad ang naulila nilang 13 anyos na babae. Sa Amerika naman, patay na natagpuan ang isang dalagang Phil-Am na 3 buwan nang nawawala. Na-recover ng mga otoridad ang bangkay ni Hailey Alvarado sa Newark Bay malapit sa isang park. Hindi pa natutukoy ang dahilan ng pagkamatay ng dalaga pero wala raw silang nakitang senyales ng trauma sa katawan nito. Hinihintay pa ng pamilya ang autopsy report para malaman ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Huling nakita si Hailey na umalis sa kanyang bahay noong December 17. Freshman si Hailey sa Montclair University kung saan siya kumukuha ng kursong Bachelor of Arts in Linguistics. Matunog ngayon ang bali-balitang babalik mula retirement si People's Champ Manny Pacquiao para lumaban ulit sa boxing ring. Yan ay para harapin ang undefeated British welterweight boxer na si Conor Benn. Nagkita raw ang dalawang boksingero sa weigh-in ng isang laban sa Saudi Arabia. Malayo man sa edad, complementary raw ang style ng dalawa ayon kay Sean Gibbons, head ng MP Promotions ni Pacquiao. 45 years old na ngayon ang People's Champ habang 27 anyos naman si Ben. Kung matuloy ang laban, baka ganapin daw ito sa Wembley Stadium sa London na may kapasidad na 90,000. Huling kinalaban ni Pacquiao si Yordenis Ugas noong 2021 kung saan natalo ang dating senador via unanimous decision. Naputol na sa wakas ng UP Lady Maroons ang 17-game losing streak matapos manalo kontra UE Lady Warriors sa UAAP Season 86 Women's Volleyball Tournament. Tinalo nila ang UE sa loob ng 4 na set. Sa UE rin huling nanalo ang UP noong Season 85 bago nag-umpisa ang kanilang losing streak.
Kapwa 1-6 na ang win-loss records ng UP at UE pagkatapos ng laban. Depensa naman ang naging sangkala ng FEU Lady Tamaraws para pabagsakin ang Ateneo Lady Eagles sa 4 na sets. Nagtala ng 15 blocks ang FEU kontra sa 2 lang ng Ateneo. Tinapos ng Tamaraws ang first round na may 4-3 record. Handa na pong mangharana ang cast ng Parokya ni Edgar Musical. Hanggang musical sa mga kanta na iconic OPM band. Girl power naman ang cast nito dahil iikot ang storya sa 4 na babae na magkakapareho ang birthday. Iiwan at mababago ang kanilang mga estado dahil sa isang misteryosong drum beat. Mahigit 40 songs ng Parokya ni Edgar ang tampok dito. Pati ang frontman ng bandang si Chito Miranda, excited na rin para sa musical. Mapapanood po ito simula April 26 sa Newport Performing Arts Theater. Kung dati po may Golden Hour collab ang SB19, ngayon naman nakipag-collab sa Worldwide Fund for Nature Philippines ang SB19 leader na si Pablo para sa Earth Hour. Pinangalanan pong Earth Hour Music Ambassador si Pablo. Nakatakda rin siyang mag-perform sa annual Switch-Off event sa Manila sa March 23. Gaganapin po ang Earth Hour sa Kartilya ng Katipunan. Dito, sabay-sabay magpapatay po ng ilaw ang lahat mula 8:30 hanggang 9:30 po ng gabi. Layo nitong bigyang pansin ang climate change at iba pang issue sa kalikasan. Earth Hour, Earth oo Hour. nga. Yes, sakto. Saka ang galing ngayon kasi at least mas bata yung nilagay din nila, no? I mean, bago, maraming influensya sa Gen Z, SB19. Nakaka-relax din yung Earth Hour, to be honest, di ba? Parang, naka-off ang lahat ng ilaw. Korsado ka, Korsado. di ba? Yes. Pero balikan natin yung Parokya ni Edgar Musical. Oh. Alam mo paano i-pronounce? Nakita ko yung post ni MJ. Paano? Sige. Burguduns-tuns... Buti na lang talaga wala sa spiel ko yan today. Actually, inaabangan ko sana kasama sa ano ni Ay, talaga naman. Parang may challenge sa akin, ha? Pero ako gusto ko lang sabihin na sa Earth Hour, parang ang ginagawa natin dyan, we're letting Mother Nature breathe. Kaya maganda talaga mag-participate dyan. Ganda. Okay. Okay, Mama Chiki. Meron tayo dito, sabi ni Doc. Regular na paggamit ng feminine wash, Jess! Hindi pala maganda sa kalusugan. Jess, ha? Hindi, magandang kaalaman yan actually. So, pag-uusapan natin yan mamaya sa sabi ni Doc. Pero sa legal ba to? Tutungahin din natin ang sinasabi ng batas tungkol sa hindi paggamit sa apelido ng lalaki matapos ang kasal. At ito, sa tanong ko lang, samahan ninyo ako mag-ikot-ikot para tanungin ang ating mga kapatid kung alin ang mas madaling maubos, pera o pasensya. Alam na to, kaya wag po kayo aalis. Magbabalik pa ang inyong fave morning kasalo, ang Good Morning, Kapatid! Good morning, kapatid. Marami pong babae ang regular na gumagamit ng feminine wash. Pero paalala po, nakakasama ang sobra-sobra. Ito po ang sabi ni Doc. Mahalaga ang hygiene sa ating mga katawan, lalo na sa mga pribadong parte nito. Kaya naman may mga bagay na nakasanayan na, gaya na lamang ng paggamit ng feminine wash para sa mga babae. Pero ang tanong, ligtas nga ba ang mga ito? Ang feminine wash ay nagtataglay ng lactic acid, glycerin, sodium hydroxide, cocamidopropyl, betadine at tubig. Tandaan po, may dahilan kaya maselang bahagi ng katawan ng isa pang tawag sa ari. Prone kasi ito sa infection at mga sakit kaya dapat maging maingat sa mga gagamitin dito. Ang hindi tamang pag-aalaga sa ari ay nagpapataas ng tsansang magkaroon ng urinary tract infection, vaginal infection, cervical cancer at pelvic inflammatory disease. Marami po nalilito sa kaibahan ng vulva at vagina. Vulva ang labas na bahagi ng ari na dapat nililinis. Vagina naman po mismong butas at tubo ng ari ng mga babae.
Kaya nitong linisin ang sarili at tanggalin ang dead cells at bacteria sa pamamagitan ng discharge. pH level po ang tawag sa sukatan ng acidity ng ari. Nasa 3.5 hanggang 4.5 ang pH level ng malusog na vagina. Marami sa mga sabong panligo, higit sa 4.5 ang pH level. Ibig sabihin po pwede itong magdulot ng imbalance kung gagamitin sa loob ng ari. Ang lactic acid naman po sa feminine wash ay nagpuproduce ng lactobacillus, isang klase ng good bacteria, kaya po pwedeng makatulong para malinis ang ari ng babae. Mabuti po ito sa mga dumaranas ng hormonal changes gaya na lamang ng mga nagdadalaga at nagbe-menopause dahil mas tuyo at sensitive ang kanilang mga ari. Pero kung normal naman po ang pH level ng ari, masama ang regular na paggamit ng feminine wash. Nagugulo kasi nito ang balanse ng bacteria sa vagina. Kapag naubos kasi ang good bacteria, maaaring mauwi sa yeast infection na nagiging sanhi ng pangangati, pangangapal, pangangamoy at pagkakaroon ng discharge. Masama rin po ang mga scented feminine wash. May dagdag na chemicals ito na maaaring magdulot ng panunuyo at irritation. Kung hindi maiiwasan gumamit ng feminine wash, siguraduhin soap-free, hypoallergenic at walang irritants ang inyong mga gagamitin. Practice safe sex mga kapatid at panatilihin ding ang active at healthy lifestyle. Agad namang kumonsulta sa inyong mga espesyalista kapag nakararamdam ng discomfort mula sa paggamit ng mga feminine products. Para sa iba pang mga mahalagang talakayan tungkol sa inyong mga kalusugan, tumutok lamang po sa Sabi ni Doc mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lamang yan sa Good Morning Kapatid. Buti na topic na ni Doc Tex yan. Kasi actually, ano naman yan eh, saan ba nanggagaling? Lahat ay gusto natin, yung feeling natin malinis, mabango. Pero meron pala mga warning. Kasi ang mindset natin, Mami, di ba, pagka sinabon mo or gumamit ka ng anything na soap, iniisip mo, tama yun, pero may overdoing it talaga. Yes. Kasi, ba't katulad ng sinasabi ni Doc Dex na, kasi nasabi na niya halos lahat, sobrang agree ako dun sa scented. Kaya bihirang-bihira talaga ako gumamit ng, kung hindi yan pabango, hanggat maaari, ayoko talagang may amoy. Anything, kahit sabon yan, kasi extra chemical yun. Oo, parang ay maiba ako pero parang sa skincare din, 'di ba? Ayaw mo yung sobrang mabango, 'di ba? So tulad nga ng sinabi ni Doc Dex, anything talaga is too much can be bad. So always go for sana hypoallergenic, lalo na if it's something that's gonna be used too much on a daily basis. Kasi it can lead to yeast infection and etc. At saka mas grabe pa ng mga sakit. Kasi maraming sakit dyan eh, di ba, Mami? Lalo na pag hindi mo yan naalagaan, lalo na kung very active kayo, yung asawa mo. Kaya di ba sinasabi ni Dr. doon na always practice safe? Ano kasi, delikado yan. At pag nagkakasakit kasi dyan, Mami, bukod sa masakit na siya, ang hirap gumalaw niya. Yes, diba? totoo. So, anything connected to that talaga hanggat maaari. Ingatan natin. And I think, make sure din na parang yung textile ng gamit mo na underwear. Yun, breathable. Yes. Yun, breathable. Pati yung nakuuso pa naman yung mga tight jeans, yung mga uso pa ba? Skinny jeans. Listening to this, listening to this, naman talaga, alam ko naman na even before pa, pero mas nagsisinkin pala. Grabe yung mga konsiderasyon talaga ng mga babae. Dapat gawin, dapat asikasuhin. Ay, naku, minsan din talaga. So, may kinalaman daw dun sa halo nung pH level, yung acidity. So, parang merong yun, nasa loob, hindi sa labas. Kaya wala rin kinalaman yan sa weather. Yung malinis ka sa katawan mo, kahit nga malinis ka sa katawan mo, pwede ka rin maging, maging susceptible or prone sa ganyan. Yes. At pag gumagamit ng public CR, lagi po make sure lang na hindi tayo basta umuupo sa hindi natin sure. Ang ganda naman ng iyong Diba? paalala sa likod. Sa soft girl ka dyan. Kaya ka parang mga bulaklak. Ito talaga sinabi mo, Tinan mo naman, blooming ka. Blooming. Kasi nga, puro bulaklak. Kasi nabayan pa ng new hairdo bangs ko. Pasensya na po. May bagong teleserye. Pa-look test na. Okay. Fresh At na dahil fresh. very happy tayo today, dire-diretso na po natin ang happiness ngayong Martes. Hindi para maputol yan. Eto na po. Kaya naman, tignan natin. Napaka-cute naman ng mga selfie ng ating mga kapatid. Ay, may bulaklak siya. Bulaklak. May pasok nga pala today. Wow, cute! Cute! Babies. Gaganda. Good Very, morning. very cute. Ang kinuwantas ng TV ng isa. Oo. Baka medyo, para iniingat kasi pag may maliit na baka na Pwede. Tama, totoo din yan. Talaga mapapabili ka ng bagong TV. Eto na, sa mga hindi naman po bibili ng bagong TV dyan, padala lamang po kayo na padala ng mga selfies. So, ilagay nyo na rin kung saan lugar kayo naroon at malay nyo po, manalo kayo ng 500 pesos sa float sa ating Kagumuha Ka Ako Selfie Contest. Eto, kay Justin po tayo na
Kay Maui naman talaga. Papasok ko na kay Maui. Thank you Ikaw so naman. much, Justin. Give chance to others, di ba? Correct. Wow, Ayun. thank you, Wow, Justin. parang favorite. Ito naman po mga kapatid, mamaya sa legal ba to? Maaari bang panatilihin ng isang babae ang paggamit ng kanyang maiden name? Yan ang abangan ng kasagutan kay Atty. Buko mamaya. At sa payong kapatid, posible nga bang ma-inlove ulit kapag namatayan na? Nakatuwang sa buhay. Posible. Alam na alam ko yan. Ayan, pag-uusapan natin. At ito, sa loding sikat, nostalgic feels ang ihatid sa atin ng OPM rock band na Paraluma. Live! Huwag kayong aalis, magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning, Kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Usapang may kinalaman naman po tayo sa apelyido. Pwede nga bang hindi gamitin ni Mrs. ang apelyido ni Mr.? Yan po ang isyong sasagutin ni Atty. Buko sa Legal Bato. Han, malapit na yung wedding natin. Magiging Mrs. Santos ka na. Han, parang ayoko munang gamitin apelyido mo kasi ang dami ko pang paperworks na ayusin. Han, magpapalit ka na ng status from single to married. Mas maganda siguro dalhin mo na yung apelyido ko para updated lahat ng legal records mo. Attorney, ayokong gamitin ang apelyido ng mapapangasawa ko. Legal ba to? Legal po ito. Ayon sa Article 370 ng Civil Code, ang isang babae ay may karapatan na piliin kung gagamitin niya o hindi ang apelyido ng kanyang asawang lalaki matapos silang ikasal. Maaari niyang gamitin ang kanyang maiden name o yung pangalan niya nung siya'y dalaga pa. Maaari din niyang gamitin ang apelyido ng kanyang asawa o pwede niyang gamitin yung magkasamang apelyido nila at may hyphen lang sa gitna. Subalit, kapag nakapili na siya ng apelyidong kanyang gagamitin para sa kanyang pangalan, hindi na niya ito basta-basta maaaring palitan. Lalo na kung may mga dokumento at records na sa gobyerno na kanyang ginamit ito. Tulad ng passport, driver's license, SSS o GSIS, PhilHealth at iba pa. Attorney, paano kung hindi kami kasal pero gusto kong gamitin ang apelyido ng ka-live-in partner o boyfriend ko at pumapayag naman siya? Legal ba to? Hindi po ito legal. Kung hindi kayo kasal, hindi mo maaaring gamitin ang kanyang apelyido. Ito ay paglabag sa anti-alias law. Ayon sa Section 2 ng Republic Act 6085 na siyang nag-amend sa anti-alias law, maaari ka lamang gumamit ng alias o ibang pangalan kung ikaw ay humingi ng permiso or authorization mula sa korte, katulad ng proseso ng pagpapalit ng pangalan. Ang sino mang gumamit ng ibang pangalan na hindi tugma sa kung anong pangalan ang nakalagay sa kanyang birth certificate ay maaaring makasuhan at maparusahan ng multa na 5,000 piso hanggang 10,000 piso o pagkakulong ng 1 hanggang 5 taon ayon sa hatol ng hukom. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Sinong nagulat na legal pala yun? Ako, ma'am. Oo, di ba? Hindi pala. Oo, maraming hindi nakakaalam na legal pala yun. At hindi ka kailangan magpaliwanag actually. Di ba? no? Ano yung mga kanina pa tayo nagkukunduhan. Bakit kaya? Bakit mo gusto ng mga babae na? Rason yun pwede. Oo. Ako siguro nung kumbata, kasi 19 ako nag-asawa. Kasi yung last name nila Boyet, Ami. So tuloy pag may tumatawag sa akin sa phone, like, yes, what's your last name po? Ami. No, ma'am, your last name. Ay, mas marunong ko to. Ami po. So, like ko sinasabi kay Boyet, ang hirap naman ng last name nyo, ta. Sabi ko kasi, ang hirap kasi it sounds like a first name. So, ina-assume nila. So, pwedeng ganun din. That you won't have to explain so much. Saka din yung napag-usapan natin kanina, yung complication, napakaraming proseso siguro kung babaguhin mo yung apelyido mo bilang babae, meron ka mga ID at meron mga properties na nakapangalan. Pero yung binanggit din ni Mama Dibs kanina, off-air, magiging conjugal din naman yung property.
Tapos may change din yun ng from single to married. Ganon din yun. Iisahan lang proseso. Ang tanong ko, yung mga bata, pag nagkaanak kayo, ay, oo nga, kung kailangan niyang Oo. i-take yung pangalan no. kaninong apelyido? Sino yung magde-decide? I think pagka single mom, Oo. pwede yung sa nanay. Nanay. Pero pagka married, Married tapos si take babae, maintain yung apelyido Oo, niya. yung anak, doon sa tatay. Sa tatay. Oo, pero kailangan natin siguraduhin kay Kasi nakapag-host na ako ng wedding na iba yung last name talaga ng bride and groom. As in, when I announced them, parang, Gusto niya. Please welcome. Gusto ko Iba. malaman, paano sa lalaki, pag sinabi ng mapapangasawa nyo, I want to keep my name. How Ano would you ma-feel? feel? Ma-offend ka? Mas traditional kasi ako. Oo, so ma-offend ka? Hindi naman ma-offend. Huwag na tayo mag-asawa, bye! Hindi naman ma-offend, di ba? But, parang taken aback. Ano ba yan? Parang yes. magiging mas Magugulat. hesitant na. Sa akin, kailangan nating pag-usapan. Kailangan nating hindi naman sa big thing, pero kailangan nating pag-usapan. Kailangan ko lang maintindihan kung ano yung motivation mo. Okay. Bakit ayaw mong palitan yung apelyido. Okay. It's good. That's Okay. good. Yung pala, lahat naman nadadaan Nalan sa sa usapan. usapan. Diba? Ito pa isa pag-usapan natin mamaya sa Payang Kapatid. Kilalanin ang isang inang na sumubok uli sa pag-ibig matapos mawala ang una niyang minahal. At sa Loding Sikat, makikijam sa atin ang OPM Rock Band na Paraluman. Woo! Tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Kapag nawalan ka ng minamahal, para ka na rin nawalan ng karamay, kakampi at kasangga sa hirap at ginhawa. Yan ang kwento ng isang byuda na pagtapos ng dagok ay muling lumigaya. Pag-usapan natin sa Payong Kapatid. Hindi mapapantayan ang sakit kapag nawala ang iyong katuwang sa buhay. Pero para sa ilan, hindi ibig sabihin nito ay titigil na rin tayong umibig. Ito ang kwento ni Malu na nakahanap ng bagong magpapaligaya sa kanya matapos mabiyuda. Taong 2016 nang yumao ang asawa ni Malu. Para daw siyang pinagsakluban ng langit at lupa noon. Sa totoo lang po, pag nakakita ako ng time na yun na mag-asawa, isang family, masaya mag-asawa, gano'n. Parang iniisip ko na sana magkaroon ulit ako ng second love na magkakasama ko rin sa buhay ko ulit. Nagkakilala si Malu at ang kinakasama niya ngayong si Enteng sa kanilang barangay noong 2018. Marami raw sumubok manligaw kay Malu matapos yumao ang kanyang asawa. Pero kay Enteng nahulog ang kanyang loob. Love at first sight, ika nga. So, napapatingin ako bigla sa kanya. Parang siya pong mas attractive para sa akin. Gano'n, hindi ko po alam, parang nagtitwinkling yung mata niya. Pakyut po yan eh, parang pakyut yan eh. Dito na nagsimula ang ligawan ng dalawa. Malimit daw antayin ni Enteng na dumating si Malu sa barangay center tuwing umaga bago ito umuwi galing sa panggabinitong duty. Dinadalan din ni Enteng ng almusal si Malu. Sinagot din ni Malu si Enteng pagkatapos ng 2 linggong suyuan. Ako naman po, parang huwag ko na kayong pahirapan to. Mabait naman. Gentleman naman. Tapos napapangiti niya ako kahit na yung mister ko po kamamatay lang, parang ganun. Parang nasa kanya ko nahanap yung kasiyahan na binibigay dati ng yumao ko pong asawa. Aminado si Malu na noong nagsisimula pa lang ang relasyon nila ni Enteng ay nakukonsyensya siya. Para daw ba kasing nagtataksil siya sa kanyang namayapang asawa? Kasi siyempre, wala pang 5 years. Yung iba nga, 10 years bago mag-asawa ulit 5 years Parang 2 years pa lang, parang papalitan ko na ba asawa ko na wala sa buhay ko. Naging balakid din para kay Malu at Enteng na tila hindi nagustuhan ng kanyang mga anak na nakahanap siya ng bagong partner. Bisa naiiyak po ako, sabi ko, Lord, sana po tanggapin na lang para
maging happy family na, maging masaya na ako. Parang ganun po. Kasi may kulang po pakiramdam ko eh. Parang may kulang pa sa buhay ko. Yung matanggap nila, yung bago kong pagmamahal. Tila dininig naman ng langit ang hiling ni Malu dahil unti-unting natanggap ng kanyang pamilya si Enteng. Good relationship na sila. Pag yung may mga outing, mga outdoor kami na kasiyahan, laging kasama ko siya. Ayon sa eksperto, hindi naman mali na makahanap ng bagong pag-ibig pagkatapos mawalan ng asawa. Pero importante raw na maghilo muna ang sugat ng nabiyudo o nabiyuda. People have to understand that, no? Na some people want to have another relationship. They want to feel that love again. They want to be with someone. And that's not wrong. It's okay to do that. As long as you just get as much healing as you can and you make the decisions the right way, hindi mo ito minadali. Holding hands while walking, si Malu at saka si HHW. Sarap! Nakakatuwa na i-share nyo sa amin yung inyong kwento. Ang tanong ko sa inyo, kasi na-bring up din ni Malu ito, at alam naman natin na madalas yung pamilya, lalo na yung mga anak, di ba? Tutol, hindi sila komportable na mag-asawa uli yung kanilang nanay o tatay. Sa tingin nyo, bakit? Ano kaya yung mga dahilan? Ikaw muna, Jess. Ako, well, personally, pakiramdam ko dapat, okay lang sa akin, walang problema. Choice yun ng tao eh. Pero sa tingin ko, kung merong possible na dahilan para kumontra, baka isa doon yung motibo ng lalaki. O motibo nung isang, yung bagong partner. Bagong partner, oo. Baka din Inspired by Budol Alert ba ito? Oo. Kasi parang nandun yung mo. Baka din hindi kampante, lalo kapag hindi nagkakaroon ng pagkakataon para makasama mo yung bagong partner, hindi pa nagkakaroon ng pagkakataon para mas makilala mo ng lubusan. Ako siguro parang to also get to know not just the partner, future partner, but also the family of the partner. Lalo na kasi pag medyo may mga edad na, kadalasan may mga anak na rin sila. And I think kasi ang union ng dalawang tao, and you host, diba, Q, you would know na ito ay hindi lang pagsasama at pagsasanib puwersa ng dalawang tao, kundi ng buong pamilya. Dalawang pamilya. Oo. Kasi yung at etong papunta na ako dun sa payo, no. Tingin ko tatlong dahilan din yan kung bakit. Minsan yung mga anak ayaw. Unang-una, nagigilty din sila kasi parang hindi na ako faithful dun sa yumao kong tatay o nanay kasi papayag na ako na papalitan siya nitong bagong tao. So they have to deal with their guilt, di ba? Pangalawa, meron din diyang yung pagka-possessive. Ito na nga yung sinasabi ko. Protective, possessive, natatakot kayo, baka merong ibang masamang intensyon yung ibang tao. Yun, yung protective ka lang. Tapos pangatlo, meron din yung selos. Kasi siyempre kahit papano, makukulangan din yung oras, makukunan yung oras na inasaalang-alang nila sa'yo, mapupunta dun sa iba. And lahat yan, natural yan sa tao, di ba? Nararamdaman talaga natin yan. Kaya yung payo ko is unang-una, alamin nyo kung bakit ganun ang feeling nyo kung kayo ay parang medyo kontra doon sa nanay o tatay nyo na nag-asawa. Pangalawa, kailangan ilahan. Pag-usapan at magtapat kayo doon sa inyong magulang. Kasi baka pagka napag-usapan ninyo is parang mahihinahon kayo. Maliliwanagan kayo at di ba? Baka gaganda yung magiging pakitungo nyo doon sa And pangatlo, I think ang pinaka-importante, kailangan nyo talagang hiwalayin yung emosyon ninyo doon sa emosyon ng inyong nanay at tatay. Dito napapasok yung empathy. Kasi buhay niya yun. Pag sa katapos-tapusan, happiness niya yun. I think everybody is entitled to their own happiness. Right. Si Mami Boots, tsaka si Tito King. Cute diba? At tsaka etong ating si Enteng, at tsaka si Malu. Yun. Pero normal naman talaga para sa mga anak, diba? Na maging protective. So yun lang. Cute. Alam mo yung hindi cute? Yung poknat. Ano ba yun? Kaya, pag pa nagsasabi, hindi ka ba? Ikaw! Na napoknatan ng bago mong barbero. Oh, sorry po. Ikaw na nahutusan magbanlaw ng binabad ng nanay mo. At ikaw, na naiinip, kakahintay sa rider mong naliligaw.
pwede mong tawagan, kapatid. Check mo sa app, ha? Tanungan muna tayo, alin ang mas madaling maubos? Pera o pasensya? Tanong ko lang. Ay, ang ano ba? Di ba dapat may hawak na ako na gano'n? 1, 2, 3, 4, 5. Sweet lang, sweet lang. Yes, tayo na naman. Shoot it tayo. Tanong ko lang, ano mas mabilis maubos? Pera o pasensya? Ha? Pasensya na, kuya. Tanong ko lang, anong mas mabilis maubos? Ang pasensya o pera? Pera. Pera. Pera po. Pera. Okay, bakit pera? Kasi magastos po kami. What do you spend most money on? Food po. Food. Anong klaseng food? Mga street foods, yung mga tusok-tusok. Magkano yung ginagastos yung araw-araw sa mga street food? Di ko mo alam eh. Talaga? Siguro po nasa 200. 200. Puro street food yan. Kwek-kwek, fried noodles, gano'n. Fried noodle? Uy, parang nakamtuloy ako. Okay, okay. Pag hindi ka magagastos sa mga pagkain na yan, saan mo magagamit yung funds na yan? Siguro po pag sa school po, may groupings po. Gano'n po. Ikaw naman? Sa panggala po. Katulad po ngayon. Pera siguro, sir. Pera. Bakit pera? Siyempre, gagastos tayo. Lalo na ngayon, may sakit. Mabilis ba sa pera? Pambili ng kung pagkain, gamot, gano'n. Eh, yung pasensya? Yung pasensya na, ano naman yung pasensya? Kung napupuno na, di pasensya na lang. Pasensya na lang ulit? Pasensya. Pasensya? Oh, parehas. Pasensya. Bakit pasensya? Tapos na po yung pasensya namin sa kanila. Kanino? 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 Sa kanila? Anong ginawa nila sa'yo? Bakit? Eh, yung mga to? Hindi pa sila marunong makontento sa isang lugar. Opo. Ano ba dapat niyong gawin? Dapat po, ano po, gagala. Mag-stay po doon pero di po mapakali yung paa nila. Gaano pa, katagal? Mga 1 hour. Mga 1 hour lang naman? Di, habaan niyo yung pasensya niyo. Hanggang sa susunod na tanungan, ako po si Justin Quirino para sa Tanong Ko Lang. Maraming salamat, Justin. Inaliw mo na naman kami dito at eto na po mga kapatid sa aming pagbabalik. Kwentuhan at kantahan ang ihatid sa atin ng OPM Rock Band na Para Luma. Tuloy-tuloy lang ang happiness ngayong umaga dito pa rin sa inyong Happy Morning Kasalo ang Good Morning Kapatid! Check, hey. Mike. Check, Mike. Okay na to. Sound check, sound check. 1, 2.
isa pa nga para sa ating OPM Rock Band para Luma. Good morning. Good morning. Uy, napakahusay. Tapos pinapoint out nga ni Jess kanina, tingnan mo yung nagda-drums natin. Sir, what's our name? Dylan. Si Sir Dylan ang nagbaback up din. Napakahusay. Pero ito, kwentuhan niyo naman kami sa Lakbay. Ito ang inyong pinakabagong single. Yeah, actually... Yeah, go. It's on. Yan, actually, si Jay po yung nagsulat ng song. And napakatagal na nasulat yung kanta na yon. Tapos bigla na lang parang naisip na why not buhayin. Release it na. Ayun, galing sa baul. 11 years na yung kanta eh. Oo. 11. May pinagugutan ka ba? Wala naman. Random thought lang sana. Wow. Tungkol sa long Hindi mo distance. na kayo. Artist lang talaga. Artist lang talaga. Naniniwala sa'yo. Jess, ha? Random thought lang na. Walang filter. About long distance relationship. Tama. Ayun, mas marunong pa kayo doon sa kaya. Sa kayo Hindi, pero talk about Lakbay kasi 2005 pa lang, buo na ang Paraluman. Ngayong ito na, nasa 2024 na tayo. Tatanong tayo dito. Ano naman ang yung journey ninyo from then up to here at paano nag-evolve ang inyong banda? Well, yun nga, parang sa samahan lang naman na syempre parang aside from the band, magkakabarkada talaga kami. So parang yung banding nung banda mismo, yun yung nagpalasong relationship namin. Tapos throughout these years yun, gawa lang kami ng gawa ng kanta para sa mga yung patuloy pa rin na naniniwala sa OPM. Support sa amin. Dami. Ayan. Inspiration namin para Yes. Wow, so Luis, tuloy-tuloy ang inyong paggawa ng kanta talaga. Ikaw, ano naman ang take mo dun sa kung paano nag-evolve? Nagbago ba ang Paraluman since 2005? Ay, kasi wala pa po ako that time. Okay. Actually, I'm new. So, parang sila po, magkakasama na talaga sila tumanda. Oo. Sorry, guys. Okay, I'm new. Pero I think, ngayon nag-a-adjust kasi sila sa sa generation ngayon, sa music. So you bring in that new sound. Yes, amazing. Super excited kami sa mga pwede namin panoorin sa inyo. Please do promote. Ayan guys, please do follow our social media platforms. Lahat na yun, Instagram, YouTube, Facebook, at Paraluman Music lang. And also check out our songs on Spotify, Deezer, and Apple Music. Thank you so much. Thank you. And that is it para sa ating Blooming Tuesday. Isa makabulang umaga ang naihatid namin sa inyong mga tahanan. Kita-kits pa rin po tayo bukas. Enjoy lang ang araw at mag-spread ng good vibes palagi. Keep smiling lang, yan ang paalala na inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!